Dose-dosenang itim na luxury sedan ang sunod-sunod na pumasok sa campus ng unibersidad mula sa mga sasakyan. Bumaba ang mga taong nakasuot ng mamahaling business suit. Lahat ay sabay-sabay na naglakad patungo sa iisang direksyon. Doon, sa isang sulok, nakatayo ang isang dalaga na may simpleng pananamit. Isang dalaga na karaniwang hindi pinapansin ng lahat. "Patawad po, ma'am. Huli na po kami." Ang mga matataas na ehekutibo ng isang dambuhalang korporasyon ay sabay-sabay na yumuko sa harap ng dalaga. Halos malaglag ang panga ng mga estudyanteng nakapaligid. Ang simpleng dalagang iyon na kanina lang ay kumakain ng hamburger. Sino ba talaga siya? Imposible. Totoo ba sila? Parang nakita ko na sila sa balita, bulungan ng mga estudyante na hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang binatang Pilipino na nakatayo sa tabi ng dalaga. Kagagaling lang niya sa pagde-deliver ng pizza, isang ordinaryong international student. Ngunit ngayon ay nasa gitna siya ng isang pambihirang sitwasyon. Ano ba talaga ang nangyayari? Sino ang dalagang mukhang simple? At paano nasangkot ang Pilipinong estudyante sa ganitong kaguluhan? Kung gusto ninyong malaman ang buong kwento sa likod ng nakakagulat na revelasyong ito, sandali lamang at pindutin ang subscribe button. Araw-araw kaming naghahatid ng mga nakatagong kwento ng mga taong mukhang ordinaryo. Ngayon, balikan natin ang lahat. Isang buwan bago ang lahat ng ito, noong kalagitnaan ng 2000s sa isang university town sa West Coast ng Amerika, mayroong isang 24 anyos na Pilipinong binata na nagngangalang Jose Reyes. Tulad ng ibang mga international student, araw-araw siyang nagbabanat ng buto sa iba't ibang part-time jobs para matustusan ang kanyang matrikula at pang-araw-araw na gastusin. Sa araw na iyon, gumising si Jose ng alas 5 ng madaling araw para mag-deliver ng diaryo, pumasok sa klase sa umaga, at nagtrabaho sa isang pizza shop sa hapon. Kahit buong araw siyang abala, palaging paubos ang laman ng kanyang bank account. Mukhang instant pansit kanton na naman ang hapunan ko nito. Bulong niya sa sarili. Pagod na naglalakad si Jose, pabalik sa kanyang dormitoryo, nang may marinig siyang kakaibang ingay mula sa isang sulok ng campus. Sa isang tagong lugar, pinalilibutan ng ilang mayayamang estudyanteng lalaki ang isang babaeng estudyante. Ang babae ay blonde, nakasuot ng simpleng maong at t-shirt, habang ang mga lalaki ay nakabihis ng mga mamahaling damit. "Emily, bakit mo ba kami iniiwasan? Si Brayden na ang nag-aaya sa'yo ng date. Dapat ay ikinararangal mo yan." Tama! Alam mo ba kung sino si Brayden? Hindi siya basta-basta nag-aaksaya ng oras sa kahit sino. Umiling ang dalagang tinawag na Emily. "Pasensya na, pero hindi ako interesado. Padaanin niyo na ako." Ang ganggang, "Padaanin niyo na ako." Nag-alinlangan sandali si Jose. Hindi pa gaanong tuwid ang kanyang Ingles at pakiramdam niya'y hamak siya kumpara sa mga ito. Ngunit sa ekspresyon ng dalaga, ramdam niya ang tunay na takot. "Hoy, Emily! Sino ka? Para tanggihan si Brayden. Isang tulad mo." Hinablot ng estudyanteng si Brayden ang braso ni Emily. Napasigaw si Emily at sinubukang umatras. "Bitawan mo ako! Sabi ng bitawan mo ako! Hindi mo talaga alam kung saan ka lulugar, ano? Alam mo ba kung sino ako sa eskwelahang ito?" Sa sandaling iyon, naglakas loob si Jose. "Sandali lang po." Lahat ng mata ay napabaling kay Jose. Tiningnan siya ni Brayden mula ulo hanggang paa at ngumisi. Totoo ngang amoy pizza ang damit ni Jose dahil kagagaling lang niya sa trabaho. Sinabi na po ng babae na ayaw niya. "Mas mabuti kung tigilan niyo na." Nagtawanan ang mga kaibigan ni Brayden sa pautal-utal na Ingles ni Jose. Wow! Isang hindi marunong mag-Ingles na nagpapanggap na bayani. "Hoy, mag-deliver ka na lang ng pizza. Huwag kang makialam dito." Ngunit hindi umatras si Jose. May isang bagay siyang natutunan mula sa kanyang mga magulang sa Pilipinas. Walang mas kaduwagan kaysa sa pambubuli sa mga taong walang laban, hindi po. Mali po ang ginagawa ninyo.
Nagalit si Brayden. Abat sino ka para pagsabihan ako? Alam mo ba kung sino ako? Hindi ko po alam. Pero hindi po iyon mahalaga. Mali pa rin po ang mambubuli ng kapwa. Gulat na napatingin si Emily kay Jose. Matagal na panahon na mula nang may tumayo para sa kanya. At ito ang unang pagkakataon na isang taong mas dehado pa sa kanya ang nagpakita ng ganitong tapang. Lumapit si Brayden kay Jose. Hoy! Anong pangalan mo? Jose Reyes po. Jose Reyes. Sige, Jose Reyes. Tandaan mo to. Titingnan natin kung paano ka mabubuhay dito. Malalaman mo kung ano ang mangyayari sa mga kumakalaban sa akin sa eskwelahang ito. Itinulak ni Brayden nang malakas ang balikat ni Jose at umalis kasama ang kanyang mga kaibigan. Muntik nang matumba si Jose ngunit nagawa niyang manatiling nakatayo. Lumapit si Emily sa kanya. Manggana ng padang pa nga niya. Okay ka lang? Hindi ka ba nasaktan? Ayos lang po ako. Ikaw, kamusta ka? Salamat. Maraming salamat. Hindi ko inaasahan na may tutulong sa akin. Isang awkward na ngiti ang isinukli ni Jose. Wala po iyon. Ginawa ko lang po ang tama. Kahit sino naman po siguro ay gagawin yon. Umiling si Emily. Hindi. Hindi lahat ay gagawin yon. Lalo na't mapapahamak ka dahil sa akin. Okay lang po. Hindi ko iniisip ang mga ganoong bagay. Ang totoo, nag-aalala si Jose. Halata namang maimpluwensya si Brayden sa universidad, pero wala siyang ililibre kita ng kape. Bilang pasasalamat, nabigla si Jose. Naku, wag na po. Hindi na kailangan. Hindi. Gusto ko talagang manlibre. May oras ka ba? Nag-atubhili si Jose. Sa totoo lang, halos wala siyang libreng oras dahil sa kanyang mga trabaho. Ngunit hindi niya matanggihan ang sinserong mga mata ni Emily. Sige po. Sandali lang. Doon nagsimula ang unang pagkikita ni na Jose at Emily. Ginawa lamang ni Jose ang sa tingin niya ay tama. Ngunit hindi niya alam na ang maliit na katapangang iyon ang babago sa kanilang mga kapalaran. Sa isang maliit na coffee shop malapit sa campus, magkaharap na umupo sina Jose at Emily. Umorder si Jose ng pinakamurang Amerikano at si Emily ang nagpresentang magbayad. Maraming salamat talaga. Ako na ang magbabayad. Naku, hindi po. Ako po ang nag-imbita. Ngumiti si Emily at nagpumilit. Nagpapasalamat si Jose, ngunit medyo naiilang siya. Para sa isang international student na tulad niya, ang isang tasa ng kape ay isang luho. Nakakatakot talaga kanina. Ngayon mo lang ba nakita si Brayden? Opo, ngayon lang po. Pero sa reaksyon ng ibang estudyante, mukhang malakas ang impluwensya niya. Sandaling dumilim ang mukha ni Emily. Si Brayden ay anak ng isang kilalang pamilya dito. Malaki ang negosyong real estate ng tatay niya, kaya sa eskwelahan, walang nangangahas na kalabanin siya. Lalong nag-alala si Jose. Kung ganoon, baka mas mapahamak ka pa dahil sa akin. Hindi. Sa katunayan, nagpapasalamat ako. Ikaw ang unang taong tumulong sa akin ng ganito. May lungkot sa boses ni Emily. Nagtaka si Jose. Wala ka bang pamilya? O mga kaibigan? Komplikado ang pamilya ko. At ang mga kaibigan ko naman, karamihan sa kanila ay iniisip na wala akong espesyal na katangian. Umiling si Jose. Hindi po siguro totoo yan. Sa tingin ko, mabuti kang tao. Hindi mo pa ako kilala. Hindi pa po sa ngayon. Pero, maganda ang unang impression ko sa'yo. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa labi ni Emily. Matagal na panahon na mula nang may tumingin sa kanya kung sino talaga siya. Ikaw, Jose? Ang pamilya mo, nasa Pilipinas? Opo. Ang mga magulang ko po ay nasa Pilipinas. Ang tatay ko po ay may maliit na furniture shop. At ang nanay ko naman po ay may maliit na karinderya. Nagsakripisyo po talaga sila para mapag-aral ako dito sa Amerika. May halong pagsisisi at pasasalamat sa boses ni Jose. Kaya kailangan kong magsipag.
Hindi ko maaaring sayangin ang sakripisyo nila. Anong kurso mo? Business Administration po. Pagkatapos kong mag-aral, babalik ako sa Pilipinas para tulungan ang negosyo ng mga magulang ko. Pero malayo pa po iyon. Kailangan ko pang kumita para sa matrikula at panatilihing mataas ang grades ko. Hindi na malaya ni Jose na napabuntong hininga siya. Naawang tiningnan ni Emily si Jose. Mukhang mahirap. Nag-aaral ka habang nagtatrabaho. Okay lang po. Lahat naman po ng international student ganito. Hindi lang po ako. Kahit na, hindi pa rin madali. Nagkibit balikat si Jose. Wala po akong magagawa. Ito po ang landas na pinili ko. Nagustuhan ni Emily ang simple at tapat na pagkatao ni Jose. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay palaging kalkulado at peke, ngunit iba si Jose. Gusto kitang tulungan, pero parang wala akong magagawa. Naku, wag po. Ang pakikipag-usap ninyo ng ganito ay sapat na. Sa totoo lang, wala po kasi akong gaanong kaibigan. Ako rin. Tunay na kaibigan? Ibig kong sabihin, sandaling natahimik ang dalawa. Magkaiba man ang kanilang pinagmulan, mayroon silang iisang nararamdaman, ang kalungkutan. Pero Jose, dahil sa nangyari kanina, baka guluhin ka ni Brayden. Sigurado ka bang okay ka lang? Nag-isip sandali si Jose. Hindi niya maikakaila na nag-aalala siya. Pero wala siyang pinagsisisihan. Hindi ko po alam. Pero kung mangyari po ulit ang sitwasyon na iyon, ganoon pa rin po ang gagawin ko. Bakit? Dahil po iyon ang tama. Iyon po ang turo ng mga magulang ko. Tumulong sa mga nangangailangan. Humanga si Emily. Nangangahulugan iyon na handa siyang malagay sa alanganin para sa kanya. Salamat. Maraming salamat. Walang anuman. Magkaibigan naman tayo. Natural na lumabas sa bibig ni Jose. Nagningning ang mga mata ni Emily. Kaibigan? Ibig ko pong sabihin, kung okay lang sa inyo. Oo naman. Magkaibigan tayo. Ngumiti ng malapad si Emily. Ngumiti rin si Jose. Paglabas nila ng coffee shop, nagtanong si Emily. May oras ka ba bukas? Sabay tayong mananghalian. Nag-alinlangan si Jose. Bukas ng tanghali, plano niyang gawin ang kanyang assignment sa library. Kung sandali lang po. Sige. Sa campus cafeteria tayo magkita. 2:00. Si Po. Habang pabalik sa dormitoryo, kakaiba ang pakiramdam ni Jose. Matagal na panahon na mula nang makahanap siya ng taong makakausap niya ng totoo. Ganoon din ang iniisip ni Emily habang pauwi. Ngunit pareho pa silang walang kamalay-malay kung gaano kalaking pagbabago ang idudulot ng kanilang pagkikita at kung ano ang katotohanang itinatago ni Emily. Kinabukasan, sa oras ng tanghalian, nagtungo si Jose sa campus cafeteria. Medyo pagod siya pagkatapos mag-deliver ng diaryo at pumasok sa klase, ngunit inaabangan niya ang kanilang pagkikita ni Emily. Pagdating niya, nandoon na si Emily, naghihintay. Nakasuot pa rin siya ng simpleng maong at t-shirt. Hi, kanina ka pa? Hindi, kararating ko lang. Anong gusto mong kainin? Tiningnan ni Jose ang menu. Nag-iisip. Pipiliin na sana niya ang pinakamurang salad nang magsalita si Emily. Ako na ang manlilibre ngayon, bilang bayad sa pagtulong mo sa akin kahapon. Naku, wag na po. Okay lang. Hindi. Ako ang nag-imbita, kaya ako ang magbabayad. Natural na pumunta si Emily sa counter at umorder para sa kanilang dalawa. Nagpapasalamat si Jose sa kanyang kabaitan, ngunit nahihiya rin siya. Habang kumakain, natural ang daloy ng kanilang usapan. Wala bang kumontak sa'yo mula sa panig ni Brayden kagabi? Wala naman. Buti na lang tahimik. Ikaw, Jose? Okay lang din po ako. Ngunit ang totoo, medyo nag-aalala si Jose. Binalaan siya ng kanyang roommate tungkol kay Brayden. Hoy, Jose! Narinig ko kinalaban mo raw si Brayden Hemingway. Mag-ingat ka.
Yung tatay nun, hawak ang halos lahat ng real estate business dito. Malakas din yun sa board of directors ng school. Teka, Emily, sabi mo kahapon, komplikado ang pamilya mo. Sandaling dumilim ang ekspresyon ni Emily. Hindi kami magkasundo ng tatay ko. Magkaiba kasi. Ang gusto niyang buhay para sa akin at ang gusto kong buhay. Saan pong aspeto? Gusto ng tatay ko na mamuhay ako ayon sa inaasahan ng pamilya. Pero ako, gusto ko lang mamuhay ng normal, makahanap ng totoong kaibigan, makaranas ng totoong emosyon. Tumango si Jose. Naiintindihan ko po. Minsan, nabibigatan din ako sa inaasahan ng mga magulang ko. Pero ang mga magulang mo, Jose, mahal ka nila kaya sila ganoon. Ang tatay ko, may bahid ng sakit sa boses ni Emily. Gusto sanang magtanong pa ni Jose, ngunit naramdaman niyang hindi komportable si Emily kaya iniba niya ang usapan. Ano nga po pala ang kurso mo? Art history. Sabi nila, wala raw kuwenta. Pero gusto ko ito. Hindi po iyan walang kuwenta. Nakakainggit nga po na mayroon kang bagay na gusto mong gawin. Pagkatapos nilang mananghalian, palabas na sila ng cafeteria nang biglang sumulpot si Brayden kasama ang kanyang mga kaibigan. Oh, tingnan niyo nga naman. Ang bayani at ang prinsesa ng kahapon. Puno ng pang-uuyam ang boses ni Brayden. Napatingin ang mga estudyante sa paligid. Brayden, umalis ka na. Malamig na sabi ni Emily. Umalis? Pampublikong lugar to. Bakit ako aalis? Lumapit si Brayden kay Jose. Hoy, Jose Reyes! Napag-isipan mo ba ang ginawa mo kahapon? Ano po ang dapat kong isipin? Ang ginawa mo sa akin. Wala ka bang balak mag-sorry? Naguluhan si Jose. Mag-sorry po. Ano po ba ang ginawa kong mali? Kung ano ang mali? Isang tulad mo, pinagsabihan ako sa harap pa ng isang babae. Nagtawanan ang mga kaibigan ni Brayden. Brayden? Tama na, sabat ni Emily. Emily, manahimik ka. Usapang lalaki to. Usapang lalaki po? Tanong ni Jose. Oo, ayusin natin to ng patas. Marunong ka bang mag-basketball? Basketball po? Bukas? Alas 5 ng hapon sa gym. 1-on-1. Kapag nanalo ka, ako ang magsusorry sa'yo. Pero kapag ako ang nanalo, ngumisi si Brayden. Lalayuan mo si Emily. At hinding-hindi mo na ako papakialaman ulit, nag-isip si Jose. Marunong siyang mag-basketball, pero malaki ang katawan ni Brayden at mukhang magaling sa sports. Ano? Natatakot ka? Hindi po. Sige, payag ako. Gulat na napatingin si Emily kay Jose. Jose! Hindi mo kailangang gawin yan. Okay lang po. Nasiyahang ngumiti si Brayden. Sige, magkita tayo bukas sa gym. Pagkaalis ni na Brayden, nag-aalalang nagtanong si Emily. Sigurado ka ba? Miyembro ng varsity basketball team ng school si Brayden. Medyo kinabahan si Jose, ngunit nagkunwari siyang kalmado. Okay lang po. Marunong naman po ako kahit kaunti. Ngunit sa loob-loob niya, nag-aalala siya. Ayaw lang niyang magpakita ng kahinaan sa harap ni Emily. Teka Emily, alam mo ba kung bakit ganoon na lang ang pagkahumaling sayo ni Brayden? Nag-alinlangan sandali si Emily. May sasabihin sana siya ngunit isinara na lang muli ang kanyang bibig. Hindi ko alam. Nag-alinlangan sandali. Nag-alinlangan sandali. Baka ganoon lang talaga ang ugali niya. Naramdaman ni Jose na may itinatago si Emily. Ngunit hindi na siya nagtanong pa. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Jose sa dormitoryo. Iniisip ang laban nila sa basketball kinabukasan. Samantala, sa kanyang silid, tinitingnan ni Emily ang kanyang cellphone sa kanyang contact list. May mga numerong imposibleng makuha ng isang ordinaryong estudyante. Ngunit sa huli, hindi siya tumawag. Umaasa siyang malulutas ito ni Jose sa sarili niyang paraan, kinabukasan. Sa gym, mas maraming estudyante ang nagtipon kaysa sa inaasahan.
kumalat ang balita tungkol sa laban ng Pilipinong international student at ni Brayden. Ano nga ulit pangalan nung Asyano? Jose Reyes? Yung nagde-deliver ng pizza, di ba? Ang tapang niyang kalabanin si Brayden pero parang tanga lang. Sa gitna ng bulungan, kinakabahan si Jose. Lumapit si Emily na may pag-aalala. Jose, sigurado ka ba talaga? Pwede ka pang umatras. Okay lang po. Susubukan ko. Hindi nanginginig ang boses ni Jose. Ngunit pinagpapawisan ang kanyang mga palad. Mayabang na dumating si Brayden. Nakasuot siya ng mamahaling sapatos at damit pang basketball kasama ang kanyang mga alipores. Oh, Jose Reyes! Dumating ka nga! Hanga ako sa tapang mo! Simple lang ang rules. Unang makakuha ng 10 puntos, panalo. Ayos ba? Tumango si Jose. Sige po, nagsimula ang laro. Talagang magaling si Brayden. Matangkad, malakas, at pulido ang kanyang mga galaw na hinasa sa varsity team. Sa unang ilang minuto, dinomina ni Brayden ang laro. 4-0 ang iskor. Sabi na nga ba, reaksyon ng mga manonood, wala talagang laban yung Pilipino? Hindi mapakali si Emily. Ayaw niyang makitang napapahiya si Jose. Ngunit hindi sumuko si Jose. Sinimulan niyang pag-aralan ang galaw ni Brayden at unti-unting naka-adjust. At dahan-dahan, ipinakita niya ang kanyang sariling laro. Pumasok ang tira ni Jose. Si Dawar. Uy, mas magaling pala siya sa inaakala ko. Isa pang goal. 4,000. Porta. Nagbago ang ekspresyon ni Brayden. Mula sa pagiging kampante, naging seryoso siya. Swerte ka lang. Ngayon magsisimula ang totoong laro. Mas lalong naging agresibo si Brayden. Ngunit hindi nagpatinag si Jose. Unti-unting lumabas ang kanyang galing na natutunan noong high school pa siya sa Pilipinas. 6,006. Tabla ang laban. Nagbago ang reaksyon ng mga manonood. Wow! Ang galing pala niya. Nahihirapan si Brayden. Gulat na napatingin si Emily kay Jose. Ang tahimik at mukhang mahiyain na si Jose ay ibang-iba sa loob ng court. 87. Lamang si Jose ng 1 puntos. Hindi na mapakali si Brayden. Hindi pwedeng matalo ako sa'yo. Ngunit nanatiling kalmado si Jose. Habang inihahanda ang huling tira, sumulyap siya kay Emily. Nakita niya ang mga mata nitong nagbibigay ng suporta. Pumasok ng malinis ang huling tira ni Jose. 10-7. Panalo si Jose. Natahimik ang buong gym. Walang sinuman ang umasa sa resulta. Hindi ako makapaniwala. Natalo si Brayden. Hindi makapaniwala si Brayden. Imposible. Paanong natalo ako sa'yo? Lumapit si Jose at inilahad ang kanyang kamay. Maganda po ang laban. Ngunit iwinaksi ni Brayden ang kamay niya. Hindi pa to tapos. Jose Reyes, hindi porket magaling ka sa basketball, may magbabago na. Galit na umalis si Brayden sa gym. Kasunod ang kanyang mga kaibigan. Tumakbo si Emily para batiin si Jose. Ang galing mo! Paano mo nagawa yun? Nahihiyang ngumiti si Jose. Naglaro po ako noong high school. Parang hindi lang kaunti yun. Isa-isang lumapit ang ibang estudyante para batiin si Jose. Grabe! Ang galing mo! Saan ka natuto? Ngayon ko lang nakitang natalo si Brayden ng ganyan. Nailangan si Jose sa biglaang atensyon. Dati, isa lang siyang hindi napapansing international student. Ngunit ngayon, bigla siyang nakilala ng marami. Paglabas nila ng gym, nagtanong si Emily. Sigurado kang noong high school ka lang naglaro? Opo. Sa totoo lang, medyo magaling po talaga ako sa Pilipinas. Pero dito, wala na pong oras. Bakit hindi mo sinabi? Inisip ko po kasing hindi naman mahalaga. Muling nakita ni Emily si Jose sa ibang liwanag. Mukha siyang simple at mapagkumbaba, ngunit mayroon pala siyang angking galing. Sabay tayong maghapunan. Bilang selebrasyon, naku, wag na po. Hindi naman po kailangang I celebrate. Hindi. Gusto ko talagang sabay tayong kumain. Sa pagpupumilit ni Emily, napangiti at tumango si Jose.
Sige po, saan po tayo kakain? May alam akong dinala ni Emily si Jose sa isang mamahaling restaurant malapit sa campus. Nag-atubili si Jose sa pasukan. Dito po! Mukhang sobrang mahal! Okay lang. Espesyal na araw ngayon. Natural na lumapit si Emily sa receptionist. Reservation for Emily Walker. Magalang na bumati ang staff. Miss Walker, good evening. This way to your table. Nagtaka si Jose sa sitwasyon. Isang ordinaryong estudyanteng tulad ni Emily ay may reservation sa ganitong lugar at kilala pa ng staff? Madalas ka po ba dito, Emily? Minsan-minsan. Gusto ko rito kasi tahimik. Ngunit may naramdaman si Jose na hindi tama. Unti-unti siyang nakukumbinsi na mayroong itinatago si Emily na hindi niya sinasabi. Makalipas ang ilang araw, napansin ni Jose ang sunod-sunod na kakaibang pangyayari. Una, bigla siyang tinawag ng manager ng pizza shop. Jose, pasensya na. Po? Bakit po? May nagawa po ba akong mali? Wala naman. May nagreklamo kasing customer na late daw ang delivery. Naguluhan si Jose. Palagi niyang tinitiyak na on time siya. Sino pong customer? Pwede po bang malaman? Pasensya na, Jose. Final na ang desisyon. Sumunod. Sa library. Habang nag-aaral siya sa kanyang pwesto, lumapit ang isang security guard. Student ID, please. Po? Bakit po? May nag-report na may isang estudyanteng nanggugulo dito. Nainsulto si Jose. Tahimik lang siyang nag-aaral. At ang pinakamatindi, tumawag ang opisina ng kanilang departamento. Si Mr. Jose Reyes ba to? Pinapatawag ka ng professor mo. Sa opisina ng propesor, seryoso ang mukha nitong humarap kay Jose. Mr. Reyes, umupo ka. Ano po yun, sir? May natanggap akong reklamo tungkol sa'yo. Reklamo po? Isang estudyante ang nag-report na nanggugulo ka raw sa klase. At may aligasyon din na nakipagtulungan ka sa iba para gawin ang assignment mo. Parang gumuho ang mundo ni Jose. Professor, hindi po ako gumawa ng ganoon. Sino po ang nagsabi niyan? Hindi ko maaaring sabihin kung sino ang nag-report. Pero may ebidensya kami. Ipinakita ng propesor ang ilang litrato. Kuha iyon habang nag-aaral si Jose kasama ang ibang estudyante. Ngunit dahil sa anggulo, mukha itong pandaraya. Ito po, nag-aaral lang po kami niyan. Hindi po pandaraya. Mr. Reyes, kapag lumaki ang isyong ito, baka mahirapan kang manatili sa universidad. Kung gusto mong matapos ito ng tahimik, iwasan mo munang pumasok sa klase sa loob ng ilang linggo. At iwasan mo ang anumang gulo. Nawalan ng pag-asa si Jose. Nakasalalay dito ang kanyang student visa at hindi niya alam kung paano ito sasabihin sa kanyang mga magulang. Paglabas niya sa opisina, tinawagan niya si Emily. Emily, may oras ka ba? May emergency lang. Oo naman. Saan tayo magkikita? Nagkita sila sa isang bench sa campus. Ikinuwento ni Jose ang lahat ng nangyari. Imposible! Siguradong si Brayden ang may gawa niyan. Puno ng galit ang boses ni Emily, pero wala po akong ebidensya. At kahit si Brayden pa ang may gawa, nangyari na po ang lahat. Jose, hindi ka pwedeng sumuko. Siguradong may paraan. Paraan po? Isa lang po akong dayuhang estudyante. Wala po akong kapangyarihan dito. Ramdam ang kawalan ng pag-asa sa boses ni Jose. Naawa si Emily habang tinitingnan si Jose. Jose, Emily, salamat po. Naging mabuti po kayong kaibigan. Pero ngayon, baka mapahamak ka lang kapag kasama mo ako. Anong ibig mong sabihin? Mukhang ginagamit ako ni Brayden para saktan ka. Kaya, sa ngayon, biglang tumayo si Emily. Hindi. Hindi pwedeng magtapos ito ng ganito. Jose, nagtitiwala ka ba sa akin? Opo naman. Pero, kung ganoon, hayaan mong ako ang umayos nito. Paano po? Kinuha ni Emily ang kanyang cellphone. Sa sandaling iyon, napansin ni Jose ang kakaibang pagbabago sa ekspresyon ni Emily. Wala na ang dati niyang mahiyain at mabait na anyo. Napalitan ito ng isang matatag
at determinadong mukha. "Hello, Attorney Johnson?" "Si Emily Walker ito." Nagulat si Jose. "Abogado?" "Opo. May emergency po kaya ako tumawag. Ang kaibigan ko po ay biktima ng inhustisya." "Opo, sa unibersidad." Maikli niyang ipinaliwanag ang sitwasyon. At pagkatapos ay sinabi niya ang isang nakakagulat na bagay. "Kailangan po nating mangalap ng ebidensya at magsampa ng kaso. Huwag ninyong alalahanin ang gastos. Gawin ninyo ang lahat." Pagkatapos ng tawag, hinarap ni Emily si Jose. "Jose, maghintay ka hanggang bukas. Magbabago ang sitwasyon." "Emily, sino ka ba talaga?" Maingat na tanong ni Jose. "Paano mo nakilala ang isang abogado at sinabi mo pang, 'Huwag alalahanin ang gastos'?" Nag-alinlangan sandali si Emily. At pagkatapos ay bumuntong hininga. "Jose, mayroon akong inilihim sa'yo." "Ano po yun?" "Hindi ako isang ordinaryong estudyante." Bumilis ang tibok ng puso ni Jose. "Ang tatay ko, may-ari siya ng isang malaking kumpanya." "Gaano po kalaking kumpanya?" "Narinig mo na ba ang Walker Group?" Halos malaglag ang panga ni Jose. Ang Walker Group ay isa sa mga pinakamalaking korporasyon sa buong Amerika. "Imposible. Yung Walker Group po ba yun?" "Oo. Ako ang anak ng chairman." Natahimik ang paligid. Hindi makapaniwala si Jose. Ang simpleng estudyanteng nakilala niya ay anak pala ng isa sa pinakamayayamang tao sa Amerika. "Bakit? Bakit mo ito inilihim?" "Gusto kong makahanap ng totoong kaibigan. Isang kaibigan na makikita ako bilang ako, hindi dahil sa kung sino ang pamilya ko." Puno ng sinseridad ang boses ni Emily. "Nang iligtas mo ako, Jose, nakumbinsi ako. Ang taong ito ay totoo." Tinulungan niya ako kahit hindi niya alam kung sino ako. Naguluhan si Jose. Halo-halong saya at pagkabigla ang kanyang naramdaman. Kung ganoon. Kung ganoon. Lahat ng oras na magkasama tayo. At totoo ba ang lahat kahit sino pa ako? Ang tingin ko sa'yo, Jose, ay isang tunay at mabuting kaibigan. Hinawakan ni Emily ang kamay ni Jose. At ngayon, ako naman ang tutulong sa'yo. Kinabukasan, pumasok si Jose sa eskwelahan na may pag-aalinlangan. Magbabago nga kaya talaga ang sitwasyon. Pagpasok niya sa unang klase, tinawag siya agad ng propesor. "Mr. Reyes, sandali." Kinabahan si Jose. Iniisip kung ano na namang problema. "Tungkol sa nangyari kahapon, muli naming inimbestigahan at mukhang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan." "Po? Lahat ng reklamo laban sa'yo ay napatunayang kasinungalingan. Pati ang mga litrato ay peke." "Humihingi ako ng paumanhin." Nagulat si Jose. "Paano po ninyo nalaman?" "Isang professional investigation agency ang nagsuri at, um, isang maimpluwensyang tao ang nagpakita ng interes sa kasong ito." Nag-iingat ang propesor sa kanyang mga salita. Sa oras ng tanghalian, hinanap siya ng manager ng pizza shop. "Jose, saan ka ba nagpunta? Bilisan mo. Pumasok ka na sa trabaho." "Po? Sabi niyo po kahapon? Tinanggal niyo na ako. Nagkamali lang ako. Ibang delivery man pala ang may kasalanan." "Sorry, Jose. Balik ka na. Bibigyan pa kita ng bonus." Kakaiba ang pagiging magalang ng manager. Ganoon din sa library. Nakita siya ng guard at binati pa siya. "Pasensya na po sa nangyari kahapon." "Isang malaking pagkakamali po." Litong-lito si Jose. Sa loob ng isang araw, lahat ay nagbago. "Hapon," tumawag si Emily. "Jose, may oras ka? Gusto kitang makita." Nagkita sila sa isang coffee shop sa campus. Ganoon pa rin ang simpleng itsura ni Emily, ngunit iba na ngayon ang tingin ni Jose sa kanya. "Kamusta ang araw mo?" Hindi po ako makapaniwala. "Kahapon, parang katapusan na ng lahat pero ngayon biglang nagbago ang lahat. Mabuti naman." "Emily? Ikaw po ba talaga ang may gawa nito?" Bahagyang ngumiti si Emily. "Ano naman ang magagawa ko? Tumawag lang ako ng ilang beses.
ilang tawag lang. Posible po yun, Jose. Sinabi ko sa'yo kahapon, ang tatay ko ang may-ari ng isang malaking kumpanya. Sa labas ng coffee shop, may ilang itim na luxury sedan ang dahan-dahang huminto. Nagsimulang magtinginan ang mga estudyante sa bintana. Ano? Yung mga sasakyang yun. Ang gaganda! May VIP bang darating? Bumaba ang mga taong nakasuot ng business suit at dumiretso sa coffee shop. Pagbukas ng pinto, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang pumasok, kasunod ang ilang bodyguards. Miss Emily? Itinaas ni Emily ang kanyang kamay. Dito po, Mr. Johnson. Natahimik ang buong coffee shop. Lahat ay nagtataka kung ano ang nangyayari. Lumapit ang lalaking tinawag na Johnson at magalang na yumuko kay Emily. Miss Emily, narito po ako para i-report ang tungkol sa inutos ninyo. Salamat sa iyong pagsisikap. Siya po si Mr. Jose Reyes. Ang ikinuwento ko sa inyo. Magalang na yumuko si Johnson kay Jose. Hello, Mr. Reyes. Ako po si Johnson. Mula sa legal team ng Walker Group, napatayo si Jose sa gulat. Hello po. Ang kasong ipinag-utos ni Miss Emily kahapon ay naresolba na po. Lahat ng sangkot ay humingi na ng paumanhin at sinampahan na namin ng kaso ang mga gumawa ng maling paratang. Lalong lumakas ang bulungan sa loob. Walker Group daw? Yung sikat na Walker Group? Anong koneksyon ng babaeng yan sa Walker Group? Nagpatuloy si Johnson. Tapos na rin po ang investigasyon tungkol kay Braden Hemingway. Ang kumpanya po ng tatay niya ay may kontrata sa amin pero nagpadala na po kami ng termination notice. Halos malaglag ang panga ni Jose. Termination po? Opo. Hindi po kinukonsinti ng Walker Group ang anumang uri ng inhustisya sa aming mga empleyado o sinumang may kaugnayan sa amin. Mahinang nagsalita si Emily. Mr. Johnson, mamaya ko natatanggapin ang report. Personal na oras ko po ito. Masusunod po. Mauuna na po kami. Pagkaalis ni na Johnson, nagkagulo ang buong coffee shop. Sino ba talaga yung babaeng yun? Ganoon siya tratuhin ng mga taga-Walker Group? Imposible. Pamilya ba siya ng Walker? Lahat ng atensyon ay nasa kanila ni Emily. Hindi naging komportable si Emily. Jose, alis na tayo dito? Paglabas nila, rinig nila ang bulungan. Wow, ang swerte ng Pilipino. Naging kaibigan niya ang anak ng may-ari ng Walker Group. Pagkalabas nila, humingi ng paumanhin si Emily. Sorry, hindi ko inaasahan na magiging ganito kaingay. Okay lang po. Pero nagulat po talaga ako. Pati kontrata ng tatay ni Braden. Kinanselan niyo. Hindi ko po iyon iniutos. Siguro, ang panig na ng tatay ko ang gumawa nun. Ganoon po ba kalaki ang Walker Group? Nag-alinlangan si Emily bago sumagot. Jose, sa totoo lang, halos walang negosyante sa Amerika ang hindi nakakakilala sa tatay ko. Muling nagulat si Jose. Kung ganoon, ikaw, marahil, isa kami sa mga pinakamayamang pamilya sa Amerika. Natahimik sila sandali. Komplikado ang nararamdaman ni Jose. Nagpapasalamat siya, ngunit may distansya siyang nararamdaman. Jose, nagbago ba ang tingin mo sa akin? May pag-aalala sa boses ni Emily. Hindi po. Nabigla lang po ako. Ako pa rin si Emily, ang kaibigan mo, Jose. Walang nagbago, ngunit alam ni Jose na ngayon, lahat ay magbabago na. Makalipas ang ilang araw, tuluyan nang nagbago ang atmosfera sa campus. Nang kumalat ang balita na si Emily ay anak ng chairman ng Walker Group, palagi na siyang pinalilibutan ng mga tao. Hi, Emily. Sabay tayong mananghalian? Emily, pwede ka bang pumunta sa party namin? Emily, bisitahin mo naman ang club namin. Pinanood lang ni Jose mula sa malayo. Ang Emily na dati niyang kasamang tahimik na nagkakape ay tila nasa ibang mundo na. Isang tanghali, habang mag-isang kumakain si Jose, lumapit si Emily. Jose,
Pwede ba akong umupo dito? Siyempre. Ngunit pag-upo ni Emily, lahat ng mata ay napunta sa kanila. Nailangan si Jose. Sikat na po ngayon! Nakakapagod nga. Bigla na lang, lahat gustong maging kaibigan ko. May pagod sa boses ni Emily. Inaasahan niyo na po siguro yan. Kaya nga mas masakit eh. Kasi ikaw lang, Jose, ang nakakita sa akin kung sino talaga ako. Komplikado ang nararamdaman ni Jose. Emily, pwede po ba akong maging tapat? Sabihin mo lang, medyo nabibigatan po ako kapag kasama kita ngayon. Dumilim ang mukha ni Emily. May nagawa ba akong mali? Wala po. Pero parang ang laki na ng pinagbago. Dati, normal lang tayong magkaibigan. Ngayon, wala namang nagbago sa akin. Maaaring sa'yo po wala. Pero sa paligid natin, lahat nagbago. Biglang dumating si Brayden. Ngunit wala na ang dati niyang kayabangan. Mukha siyang pagod at miserable. Emily, pwede ba tayong mag-usap sandali? Nagbulungan ang mga estudyante. Alam na ng lahat ang pagbagsak ni Brayden. Anong kailangan mo? Malamig na tanong ni Emily. Pakiusap. Yung tungkol sa kumpanya ng tatay ko. Lumuhod ka? At humingi ng tawad. Mariing sabi ni Emily. Ano? Lumuhod ka sa harap ni Jose at humingi ng tawad. Pag-iisipan ko, namula ang mukha ni Brayden. Bakit ako luluhod sa isang to? Kung ayaw mo, sige. Tatayo na sana si Emily nang pigilan siya ni Brayden. Sandali! Sige na! Gagawin ko! Nanginginig na lumuhod si Brayden sa harap ni Jose. Natahimik ang buong cafeteria. J. Jose Reyes. Sorry. Kasalanan ko. Halos hindi marinig ang boses ni Brayden. Hindi maganda ang pakiramdam ni Jose habang pinapanood ito. Mas nangingibabaw ang awa kaysa sa saya ng paghihiganti. Tumayo ka po! Ano? Tumayo na po kayo. Ayokong tumanggap ng sorry sa ganitong paraan. Napatayo si Jose at gulat na napatingin si Emily. Jose? Emily, hindi po ito ang gusto ko. Pero sa ginawa niya sa'yo, hindi po ako naghahanap ng ganti. Gusto ko lang po ng patas na trato. Tiningnan ni Jose si Brayden. Mr. Brayden, sa susunod, huwag ka na pong mambubuli ng iba. Iyon po ang tunay na paghingi ng tawad. Gulat na napatingin si Brayden kay Jose. Paglabas nila ng cafeteria, sinundan ni Emily si Jose. Jose, bakit mo ginawa yun? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa'yo. Kaya nga po ayokong gawin yun. Anong ibig mong sabihin? Ayokong maging katulad ni Brayden. Hindi tama na gamitin ang kapangyarihan para pilitin ang iba na sumunod sa'yo. Natigilan si Emily sa sinabi ni Jose. Ibig mong sabihin, pareho lang kami ni Brayden? Hindi po sa ganoon. Hindi. Tama ka, Jose. Ginamit ko rin ang kapangyarihan ko para pasukuin si Brayden. May pagsisisi sa boses ni Emily. Emily, tinulungan mo po ako, pero mali ang paraan. Ginamit ko ang mismong paraan na iniiwasan ko. Natahimik sila sandali. Jose, sorry talaga. Dahil sa akin, mas nahirapan ka pa. Hindi po ako nahirapan. Nalilito lang po ako. Saan pong aspeto? Emily, sa totoo lang po, mas gusto ko yung Emily na isang ordinaryong estudyante. Nasaktan si Emily. Noong mga panahong iyon, pantay tayo. 2 estudyante lang. Ano ang pinagkaiba ngayon? Ako pa rin naman to. Pero kaya mong baguhin ang buhay ko kung gugustuhin mo. Natatakot po ako dun. Sa tapat na pag-amin ni Jose, labis na nasaktan si Emily. Ganoon pala ang tingin mo sa akin. Hindi po sa ganoon. Hindi. Naiintindihan ko. Kung ako man siguro, ganoon din ang mararamdaman ko. Tumayo si Emily. Siguro, mas mabuting magbigayan muna tayo ng espasyo para maging komportable ka at para makapag-isip din ako. Emily, salamat sa lahat, Jose. Dahil sa'yo, nalaman ko kung ano ang tunay na kaibigan. Pagkaalis ni Emily, naiwang mag-isa si Jose.
Halo-halong emosyon ang kanyang naramdaman. Alam niyang tama ang sinabi niya. Pero bakit ang bigat sa dibdib ng gabing iyon? Umiyak si Emily sa kanyang silid. Pakiramdam niya, nawala ang una niyang tunay na kaibigan at pinagsisihan niya ang pagpapakita ng kayabangang pilit niyang iniiwasan. Hindi rin makatulog si Jose. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang nasaktang mukha ni Emily. Tama ba ang ginawa niya? Hindi ba't ang tunay na magkaibigan ay dapat magtiwala sa isa't isa, anuman ang sitwasyon? Pareho nilang napagtanto. Ang tunay na pagkakaibigan ay ang pagtanggap at pag-unawa sa pagkakaiba ng bawat isa. Lumipas ang 1 linggo, nag-iiwasan sina Jose at Emily. Kapag nagkakasalubong sa campus, awkward na tangulang ang kanilang palitan. Bumalik si Jose sa dati niyang buhay. Trabaho, pag-aaral mag-isa, tahimik na pamumuhay. Ngunit may kulang sa kanyang puso. Si Emily naman, kahit pinalilibutan ng maraming tao, mas lalo siyang nalungkot. Ngayon niya naramdaman kung gaano kahalaga ang mga simpleng sandaling kasama si Jose. Isang hapon, habang nag-aaral si Jose sa library, lumapit ang isang lalaking estudyante. Ikaw si Jose, di ba? Ako si Michael, kaibigan ni Emily. Ah, hello po. Malungkot si Emily nitong mga nakaraang araw. Dahil yata sa'yo. Ano po ang ginawa ko? Hindi. Hindi dahil sa may ginawa ka. Dahil wala ka. Umupo si Michael. Madalas kanyang ikuwento. Kung gaano ka kabuting kaibigan. Kung gaano ka katapat na tao. Tahimik na nakinig si Jose. At sinabi rin niya kung gaano kalaki ang pagkakamali niya. Pagkakamali po? Na hindi kanya tinrato bilang isang tunay na kaibigan. Na ginamit niya ang kapangyarihan niya para ayusin ang problema. Nabagabag ang puso ni Jose. Na-realize daw ni Emily noong nawala ka na ang tunay na pagkakaibigan ay ang pag-unawa at pagtanggap sa pagkakaiba ng isa't isa. Ako rin po, mahinang sabi ni Jose. Hindi ko rin po sinubukang unawain si Emily. Tumakbo lang po ako dahil sa takot. Nang gabing iyon, nag-text si Jose kay Emily. Pwede ba tayong magkita bukas? May gusto akong sabihin. Agad na nag-reply si Emily. Oo naman. Kahit kailan. Kinabukasan, nagkita sila sa bench kung saan sila unang nag-usap. Emily, gusto ko pong mag-sorry. Hindi, ako dapat ang mag-sorry. Sabay silang nagsalita at napangiti. Ang unang natural na ngiti sa loob ng matagal na panahon. Ako na po ang mauuna, sabi ni Jose. Pinag-isipan ko po at hindi kita tinrato bilang tunay na kaibigan. Tumakbo po ako dahil natakot ako sa kung sino ka. Diyos, ang tunay na kaibigan, dapat magtiwala anuman ang sitwasyon. Pero hindi ko po yun ginawa. Sorry po talaga, naluha si Emily. Ako ang dapat mag-sorry. Pinilit ko ang tulong na hindi mo naman gusto at ipinakita ko ang kayabangang pilit kong iniiwasan. Gusto mo lang po akong tulungan, pero mali ang paraan. Ang tunay na kaibigan, tumutulong sa paraang gusto ng kaibigan niya. Natahimik sila sandali, Emily. May natutunan po ako sa nangyaring ito. Ano yon? Ang tunay na pagkakaibigan ay hindi dahil magkapareho kayo, kundi dahil sa pag-unawa at paggalang sa inyong pagkakaiba. Tumango si Emily. Tama. Ganoon din ang naisip ko. Magkaiba tayo ng pinanggalingan, pero dahil doon, mas marami tayong matututunan sa isa't isa. Alam mo ba kung ano ang natutunan ko sa'yo? Ano? Ang tunay na pagpapakumbaba. At kung paano tratuhin ang ibang tao ng may sinseridad, ngumiti si Emily. Ako naman, natutunan ko sa iyo ang tapang na manindigan sa prinsipyo at kung ano ang tunay na katarungan. Kung ganoon, pwede na ba tayong maging magkaibigan ulit? Oo naman. Pero sa pagkakataong ito, bilang tunay na magkaibigan, nagkamay sila. Emily, promise po, mula ngayon, magiging tapat tayo sa isa't isa. Oo, promise. Makalipas ang ilang linggo,
Isang kakaibang tanawin ang makikita sa campus. Ang tagapagmana ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa Amerika at ang isang ordinaryong Pilipinong estudyante ay magkasamang nag-aaral sa library at kumakain sa cafeteria. Noong una, nagtaka ang mga tao, ngunit kalaunan, nakita nila kung gaano katotoo ang kanilang pagkakaibigan. Hindi na itinago ni Emily kung sino siya, pero hindi rin niya ito ipinagyabang. Si Jose naman ay tinrato si Emily ng natural na hindi iniisip ang kanyang estado sa buhay. Isang araw, habang nag-uusap sila sa isang coffee shop, sinabi ni Emily, "Jose, gustong makipagkita sa'yo ng tatay ko." "Sa akin po." "Bakit daw po?" Nagtataka raw siya kung anong klaseng tao ang tunay na kaibigan ng anak niya. Kinabahan si Jose. "Huwag kang matakot," sabi ng tatay ko. "Hinahangaan niya ang mga taong tulad mo." Saan pong aspeto? Isang taong hindi yumuyuko sa pera o kapangyarihan at isang taong alam ang halaga ng tunay na pagkakaibigan. Makalipas ang ilang araw, nakilala ni Jose ang chairman ng Walker Group. Taliwas sa inaasahan, isa siyang mabait at mapagkumbabang tao. "Salamat sa pagtuturo sa anak ko kung ano ang tunay na pagkakaibigan. Ako po ang maraming natutunan kay Emily. Isang pagkakaibigan na nagpapabuti sa isa't isa." "Pakiusap! Alagaan mo pa rin si Emily." Mula noon, lalong tumibay ang pagkakaibigan ni na Jose at Emily. Natuto silang unawain at tanggapin ang kanilang pagkakaiba. Nakita ni Jose ang mas malawak na mundo dahil kay Emily. At natutunan naman ni Emily ang halaga ng tunay na relasyon dahil kay Jose. Ilang taon ang lumipas. Sa araw ng pagtatapos ni Jose, sinabi ni Emily, "Jose, noong una tayong magkita, iniligtas mo ako. Ngunit ang totoo, ikaw ang nagligtas sa akin. Dahil sa'yo, nalaman ko kung ano ang tunay na pagkakaibigan at relasyon. Ako rin. Kung hindi kita nakilala, Emily, hindi ako magiging ganito." Nagngitian sila. Ang kanilang kwento ay nagbigay ng inspirasyon sa marami. Ipinakita nito na kahit magkaiba ang estado sa buhay, posible ang tunay na pagkakaibigan kung mayroong pusong handang umunawa at napagtanto ng mga tao. Ang tunay na kaibigan ay ang taong nananatili sa tabi mo kahit alam na niya kung sino ka. At ang tunay na pagkakaibigan ay nabubuo lamang kapag tinanggap at iginalang ang pagkakaiba ng bawat isa. 5 taon ang lumipas, bumalik si Jose sa Pilipinas at siya na ang namahala sa maliit na furniture shop ng kanyang ama. Ngunit hindi lang niya ito ipinagpatuloy. Gamit ang kanyang natutunan sa business school sa Amerika at ang malawak na pananaw na nakuha niya mula kay Emily, ginawa niyang moderno ang kanilang negosyo. "Jose, anak, mula noong bumalik ka, ibang-iba na ang itsura ng pabrika natin." Masayang sabi ng kanyang ama. "Itay, hindi ko po ito ginawa mag-isa. Inapply ko lang po ang mga natutunan ko. Ngunit may isang bagay na mas ipinagmamalaki si Jose, ang mga benepisyong ibinigay niya para sa kanilang mga manggagawa." "Sir Jose, maraming salamat po sa tulong sa pag-aaral ng mga anak namin." "Wala po iyon. Pamilya po tayo dito." Isinasabuhay ni Jose ang kanyang natutunan. Ang tunay na leader ay hindi ang may kapangyarihan, kundi ang taong gumagamit nito sa tama. Samantala, sa Amerika, si Emily ay hinuhubog bilang susunod na leader ng Walker Group, ngunit ang kanyang pilosopiya sa pagnenegosyo ay iba sa nakasanayan. "Dad, ayokong magpatakbo ng negosyo na puro kita lang ang iniisip." "Anong ibig mong sabihin?" "Naniniwala akong ang tunay na halaga ng isang kumpanya ay nakikita sa kontribusyon nito sa lipunan." Inapply ni Emily ang prinsipyong natutunan niya kay Jose. Mahalaga ang kita, ngunit mas mahalaga ang paggawa ng tama. Sa pamumuno ni Emily, nagsimulang tahakin ng Walker Group ang isang bagong direksyon. Naging sentro ng kanilang kumpanya ang pangangalaga sa kalikasan, pagtulong sa mga mahihirap, at patas na kalakalan. "Miss Emily, nag-aalala po ang ibang board members. Baka bumaba ang ating kita." "Mr. Johnson, sa simula lang iyan.
Pero sa katagalan, ito ang mas sustainable na paraan ng pagninegosyo. Tama ang hinala ni Emily. Ang bagong pilosopiya ng Walker Group ay tinangkilik ng mga mamimili at lalo pang tumaas ang kanilang benta. Patuloy pa rin ang komunikasyon ng dalawa. Linggo-linggo, nagvi-video call sila. Jose, kamusta? Maayos ba ang takbo ng pabrika? Opo, Emily. Salamat sa'yo. Ikaw, kamusta? Hindi ka ba nahihirapan sa Walker Group? Mahirap, pero masaya. Alam mo, Jose, parang tadhana talaga na nagkita tayo noon. Bakit po? Kasi yung mga natutunan natin sa isa't isa, ginagamit natin ngayon. Ikaw, ginagamit mo ang malawak na pananaw. Ako naman, ginagamit ko ang prinsipyo. Tumango si Jose. Tama po, kung hindi kita nakilala, wala ang Jose na nandito ngayon. Isang araw, nakatanggap si Jose ng isang espesyal na imbitasyon. Inanyayahan siyang maging tagapagsalita sa isang unibersidad sa Pilipinas tungkol sa international business and cultural understanding. Ako po? Pwede po ba akong magsalita tungkol diyan? Siyempre, dahil mayroon kang totoong karanasan sa isang pandaigdigang pagkakaibigan at kung paano ka lumago dahil dito. Sa araw ng lecture, puno ang auditorium. Kinakabahang sinimulan ni Jose ang kanyang kwento. Magandang hapon po. Ako po si Jose Reyes. Ngayon, ibabahagi ko po ang aking karanasan sa isang espesyal na pagkakaibigan sa Amerika. Ikinuwento niya ang lahat, mula sa pagkikita nila ni Emily hanggang sa kung paano sila naging tunay na magkaibigan at kung paano nito binago ang kanilang buhay. Ang mahalaga ay hindi kung sino ang isang tao, kundi kung paano natin sila tinatrato. Seryosong nakinig ang mga estudyante. Ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nagmumula sa pagiging magkapareho, kundi sa pusong handang umunawa. Pagkatapos ng lecture, isang estudyante ang nagtanong, Sir, may komunikasyon pa po ba kayo ng kaibigan ninyo? Oo naman. Isa siya sa mga pinakamahalagang tao sa buhay ko ngayon. May plano po ba kayong magkita ulit? Ngumiti si Jose. Sa katunayan, darating siya rito sa Pilipinas para sa negosyo. Sakto, nag-vibrate ang cellphone ni Jose. Isang mensahe mula kay Emily. Jose, pupunta ako dyan sa Pilipinas next week para sa expansion ng Walker Group Asia. Magkita tayo. Gulat na binasa ulit ni Jose ang mensahe. Mga estudyante, mukhang totoo nga ang tadhana. Kakatanggap ko lang ng mensahe mula sa kaibigan ko. Darating daw siya sa susunod na linggo. Nagpalakpakan ang mga estudyante. Habang pauwi, hindi maitago ni Jose ang kanyang saya. Pagkatapos ng 5 taon, makikita na niya ulit si Emily ng gabing iyon. Nag-usap sila sa video call. Jose, ang tagal na nating hindi magkikita. Kinakabahan ako. Ako rin po. Teka, para sa trabaho ka raw pupunta. Anong trabaho? Plano ng Walker Group na mag-expand sa Asia. At ang unang target natin ay ang Pilipinas. Wow, ang galing. Teka, Jose, interesado ka ba? Natulungan kaming pamahalaan ang branch natin sa Pilipinas? Nagulat si Jose. Ako po, isang may-ari lang po ako ng maliit na pabrika. Kaya nga mas maganda. Alam mo ang sitwasyon diyan. At higit sa lahat, ikaw ang taong pinagkakatiwalaan ko. Pero huwag ka munang magdesisyon. Mag-usap muna tayo pagdating ko. Kinakabahan si Jose at sabik na sabik. Pagkatapos ng 5 taon, magiging natural pa rin kaya sila? Ngunit isa lang ang sigurado. Ang kanilang pagkakaibigan ay buhay pa rin. Sa kabila ng distansya at panahon, 1 linggo ang lumipas. Mas abala kaysa karaniwan ang Ninoy Aquino International Airport. Dahil sa balita ng pagpasok ng Walker Group sa Asia, maraming mamamahayag ang nag-abang. Sa isang sulok, kinakabahang naghihintay si Jose. Ano na kaya ang itsura ni Emily pagkatapos ng 5 taon? Jose, isang pamilyar na boses. Paglingon ni Jose,
Nakita niya si Emily, nakangiti at kumakaway. Mas mukha siyang matanda, ngunit ang kanyang ngiti ay ganoon pa rin. Emily, nagtakbuhan sila at nagyakap. Kahit pinipikturan sila ng mga reporter, hindi nila ito ininda. Ang tagal na. Ang laki ng pinagbago mo. Ikaw din, Emily. Mukha ka ng tunay na CEO. Hindi pa. Pero malapit na. Kindat ni Emily. Paglabas nila ng airport, sinabi ni Emily, Jose, kung may oras ka, pwede ba nating puntahan ang lugar ng ating mga alaala? Alaala po? Kung saan tayo unang nagkita. Yung campus ng universidad. Tumango si Jose. Nag-iba ang tagpuan para maging angkop sa Pilipinas. Dinala ni Jose si Emily sa isang tahimik na parke sa Makati na may magandang tanawin. Hindi nagbago ang kanilang kuwentuhan, parang kahapon lang nangyari ang lahat. Dito, ganito. Yung pakiramdam noong una tayong nag-usap sa bench, di ba? Sabi ni Emily. Opo, parang kahapon lang. Umupo sila sa isang bench. Jose, ang dami na nating pinagdaanan. Opo, Emily. Ikaw din po. Pero nakakatuwa. Magkaiba ang landas na tinahak natin. Pero sa huli, nagkita pa rin tayo. Tumingin si Emily sa kalangitan. Tadhana nga po siguro. Tama. At Jose, ang dahilan kung bakit ako nandito ay hindi lang para sa negosyo. Ano po yon? Gusto kitang makita. At gusto kitang makatrabaho. Seryosong tiningnan ni Emily si Jose. Jose, sa loob ng 5 taon, may narealize ako. Ang tagumpay ay walang kabuluhan kung mag-isa ka lang. Anong ibig niyo pong sabihin? Ang pinakamahalaga ay ang gumawa ng makabuluhang bagay kasama ang mga taong pinagkakatiwalaan mo. At para sa akin, ang taong iyon ay ikaw, naantig si Jose. Emily, tanggapin mo ang posisyon bilang head ng Walker Group Philippines. Ikaw lang ang makakapagsakatuparan ng tunay na misyon ng kumpanya natin. Pero may sapat po ba akong kakayahan? Sobra pa. Ang mas mahalaga ay ang paniniwala. At ikaw, Jose, mayroon kang paniniwala na gawin ang tama. Nag-isip si Jose. Biglaan ang alok, pero sa isang bahagi ng puso niya, gusto niyang makatrabaho si Emily. Pwede po bang bigyan niyo ako ng oras? Siyempre. Pero bago yan, ipapakita ko sa iyo ang plano ko. Kinabukasan, dinala ni Emily si Jose sa lugar ng kanilang proyekto, isang industrial complex sa labas ng Maynila. Ano po ang gagawin dito? Gagawa tayo ng isang eco-friendly manufacturing hub. Tutulungan natin ang mga maliliit na negosyo na maging environment-friendly, nagulat si Jose. Isang dambuhalang korporasyon, tutulong sa mga maliliit na negosyo? Oo. Pagtutulungan, hindi kompetisyon. Tulad ng mga pabrika na tulad ng sayo, Jose. Ngumiti si Emily. Sa totoo lang, sayo galing ang ideyang ito. Narinig ko kung paano mo tinatrato ang mga manggagawa mo na parang pamilya. Paano mo nalaman yon? Akala mo ba hindi kita sinusubaybayan? Paminsan-minsan, tinitingnan ko kung kamusta ka na at sobrang proud ako sa'yo na touch si Jose. At may espesyal na kahulugan ang proyektong ito. Dito natin isa sa katuparan ang mga natutunan natin sa isa't isa. Natutunan mo sa akin ang global perspective at natutunan ko sa iyo ang tunay na pamumuno. Habang nakikinig, lalong nagustuhan ni Jose ang proyekto. Pero kung tatanggapin ko po, paano ang pabrika ni Itay? Kaya na yan ni Itay. At kapag naging matagumpay ang proyektong ito, makakatulong din ito sa pabrika nyo. Bibigyan natin sila ng suporta sa teknolohiya at tutulungan sa pag-export. Buo na ang desisyon ni Jose. Sige po, tatanggapin ko. Talaga? Opo. Kasama ka, Emily. Parang kaya kong gawin ang lahat. Nang magkamay sila, naalala nila ang sandaling una silang naging magkaibigan. Ilang buwan nang lumipas, matagumpay na inilunsad ang Walker Group Philippines. Bilang head, si Jose ang naging tulay sa pagitan ng mga maliliit na negosyo at ng Walker Group. Sir Jose, maraming salamat po sa oportunidad.
sabi ng isang may-ari ng maliit na kumpanya. Walang anuman. Sabay-sabay po tayong uunlad. Madalas ding bumisita si Emily sa Pilipinas. At tulad ng dati, natural ang kanilang samahan. Jose, ang proyekto natin, pinag-iinteresan na sa ibang bansa. Talaga po? Gusto rin nilang gawin sa Japan at Southeast Asia. Wow! Ang galing! Dahil lahat yan sa'yo, Jose. Dahil naiintindihan mo ang sitwasyon at tapat ka sa mga tao. Isang gabi, habang naglalakad sila sa tabi ng Manila Bay. Emily, nakakatuwa po. Ang alin? Kung hindi tayo nagkita sa unibersidad, gagawin kaya natin ang mga bagay na ito ngayon? Siguro hindi. Siguro, mas mayabang akong negosyante ngayon. At ikaw naman, kontento na sa mas maliit na mundo. Tama po. Ang swerte nating nagkita tayo. Jose, ano kaya ang susunod nating gagawin? Anong ibig niyo pong sabihin? Ngayong matagumpay na tayo sa Pilipinas, gawin natin sa ibang bansa. Ikalat natin sa buong mundo ang tunay na pagkakaibigan at pagtutulungan. Ngumiti si Jose. Talagang ikaw po yan, Emily. Palaging may mas malaking pangarap. At ikaw naman, palaging praktikal. Kaya siguro bagay tayo. Tama. Dahil magkaiba tayo, mas maganda ang resulta, tumingin sila sa karagatan at nangarap para sa hinaharap. Umaasa silang ang proyektong nagsimula sa kanilang pagkakaibigan ay magbibigay ng pag-asa sa mas maraming tao. Jose, salamat. Bakit po bigla? Dahil ikaw ang naging pinakamahalagang kaibigan sa buhay ko. Ako po ang dapat magpasalamat. Dahil sa iyo, Emily, ginagawa ko ngayon ang mga bagay na hindi ko man lang pinangarap. Nang gabing iyon, habang pauwi, pareho nilang naisip. Ang isang simpleng pagtulong ay naging isang relasyon na bumago sa kanilang buhay at ngayon ay nagbibigay ng positibong epekto sa marami. Ganoon ang tunay na pagkakaibigan. Ginagawa kang mas mabuting tao at lumilikha ng mas malaking halaga. At ang kanilang kwento ay magpapatuloy sa mahabang panahon.